Ruru. Welcome to the GMA Pinoy TV podcast. Thank you. Finally, magkaharap na tayo. Finally, nahawakan ko na si Ruru. Oo, puro Zoom lang eh. Lagi Zoom. First of all, congratulations. Thank you po. Best Supporting Actor. Salamat po. Thank you, Lord. At the 2024 MNSF. Nag-sync in na ba na Best Supporting Actor? Hindi pa. Hindi pa po talaga. Parang hindi ko alam kung kailan ako makaka-move on, pero ang hirap maka-move on. Like, challenge niya right now sa akin. After po, nung gabi ng parangal, nag-taping na kami noong January 6. Para bang lutang pa rin ako sa mga nangyayari. Kasi syempre, ang dami ko pa rin po nababasa sa social media na nagko-congratulate. Ang dami pa rin mga lumalabas na mga videos nung tinawag yung pangalan ko. So parang ang hirap, pero siyempre kailangan natin magpatuloy sa buhay. Kailangan kong gawin tong lolong. Pero at the same time, nagsisilbi siyang motivation sa akin to work harder. Kasi alam mo yun, parang nagkaroon ng isang bagay na binigay sa'yo para sabihin na, oh, nakikita namin yung ginagawa mo. Kasi noon, di naman ako nagpapapansin, pero alam mo yun, binubuhos mo lahat ng mga kaya mo para makapagbigay ng magandang performance or makapagdulot ng inspirasyon sa mga tao. And then ngayon, nabigyan po ng parangal para ba nakaka-humble at magsisilbing motivation siya sa akin lagi. When you did Green Bones, nasa isip mo ba yun na yung acting ko kailangan, pang-award? Hindi. It will never work. Pag yun yung pinuntahan mo, hindi siya mag-work. Kasi ang tendency, magpe-perform ka eh. Ang tendency parang mag-show ka. Instead of mas raramdamin mo yung bawat eksena. And I guess when it comes to acting, yun yung biggest realization ko na, syempre, before, nung nagsisimula ako, parang, kailangan mapabilib ko sila. Kasi syempre, pag nag-audition ka, may panel eh, diba? May mga judges. Nag-protege ako, so parang kailangan mo lagi mag-perform, lagi mong kailangan patunayan yung sarili mo. Pero habang tumatanda ako, habang natututo ko sa mundong ito, nare-realize ko na parang it's all about feelings. Kung papaano mo binubuhos yung puso mo sa bawat eksenang ginagawa mo, papaano ka mas nakikiramdam, dapat yun yung mas priority mo. Hindi para, gagawin ko to, hagulgul ako para manalo ako ng award. Hindi. Pero nabanggit mo, no? Hindi ikaw yung first choice for Green Bones. Yes. Tama ba yun? Hindi ako yung first choice, hindi ako yung second choice, hindi ako yung third choice. Ang dami pong pinagdaanan na casting ng Green Bones. Pero yun nga, parang nakakwentuhan ko po yung isang dapat gagawa ng Green Bones. And then sinabi niya sa akin na parang para sa'yo yan. Siguro inadya rin po ng tadhana. Ito talaga yung pinagkaloob po ng Panginoon Diyos na gawin ko tong pelikula. Kasi nangyari after ng Black Rider, ang sinabi agad sa akin, mag-prepare ka na for Lolong. Kasi gagawin natin yung Lolong ng January. So nag-prepare ako, nagpapalaki ako ng katawan. Biglang sinabi sa akin, pero may offer kaming Green Bones. Pero hindi pa sure kung ikaw na talaga. So hindi ako nakatulog ng isang araw. The next day, doon lang sinabi sa akin na, okay, ikaw na. So medyo nahirapan din ako pagdating sa preparation sa katawan. Kasi syempre since bagong correctional officer, dapat hindi ako masyadong malaking. Pero sa totoo lang, parang bumagay sa screen na parang mukha siyang totoy pero mukha siyang handa. How did you prepare yourself emotionally and mentally pag sa ganun? Kasi sabi mo nga, nakafocus ka na lolong, tapos nagkaroon ng Green Bones. So, it's a series of preparation and workshops. Parang iniba ko po talaga yung approach in this project kasi syempre sanay po yung mga tao sa akin na napapanood ako sa telebisyon, sa TV, sa mga teleserye, and cinema is different. Syempre sa TV, since maliit na screen lang siya, may commercial breaks, dapat laging kapit yung audience. Dapat pagka lumabas kayo sa eksena, ayan na agad yung emosyon mo. Sa pelikula, since uupuan mo siya for like 2 hours, walang commercial breaks, papakapitin mo siya papaano ka makakapunta sa ganitong emosyon. Ikikwento mo yun without saying it, without telling kung ano yung gusto mong maramdaman. So, I watch a lot of Wong Kar-wai films. Nanood ako ng yung mga indie na nanalo last year, like mga Paul Mescal na pelikula. Sa sobrang dami. And
para lang ma-feel ko or makita kung ano yung difference ng dalawa, ng pelikula at ng cinema. I trained with my mentor, with my acting coach, Mr. J. Cruz. Siya talaga yung nag-guide sa akin throughout the process of this project. Sa team namin, kaming tatlo ni Bianca. Minsan may mga eksena na si Bianca nagbabato ng lines, ako yung gumagawa ng eksena. Sobrang grateful ako kasi 'di ba parang ang dami mong kasama sa pagbuo ng karakter, ang dami mong katulong sa paggawa ng proyekto, and sabi ko nga I always enjoy the process ng paggawa ng pelikula instead of dun sa resulta na nakatanggap ka ng award, nanalo ng Best Picture yung Green Bones, or tinangkilik siya ng mga tao. Parang for me, ang pinaka na-enjoy ko is yung proseso nun, yung hirap ng pinagdaanan ko nun. 8 hours ako nag-workshop, di ako nakakatulog, nag-workout ako para mas ma-prepare ko sarili ko. Puyat ako pupunta sa set, hindi ako nakikipag-usap sa set. Hindi naman ako yun, sobrang extrovert kong tao, pero kailangan, di ba? And lahat naman naging worth it. At saka gagaling ng mga kasama, especially like Dennis. Yes, sobra. Sa eksena, no? Nagsasaluhan din, nadadala. Feeling ko lahat kasi ng kabilang sa pelikula na ito, lahat binuhos talaga yung best. Alam mo yung pakiramdam na parang gusto lagi may patunayan, yan. And sabi ko nga, maging parte lang ng pelikula na ito na binubuo ng mahuhusay sa kanilang mga larangan. Like, of course, kasama natin dito ang ating national artist, Mr. Ricky Lee, with Miss Anne Atienza na nanalo ng Best Screenplay last year. Direk Zig Dulay na, grabe, Direk Zig, vision po niya to. Siya po yan. Kaya po siguro kami nanalo, kaya ang ganda ng pelikula dahil siya po ang director namin. Of course, the one and only Dennis Trillo. Diba? Parang, grabe, parang hanggang ngayon, hindi pa rin siya totally nagsisink in na nakatrabaho ko sila. At sabi ko nga, habang buhay ko dadalhin yung pribilehiyo na nakatrabaho ko nag-iisang Dennis Trillo. Isa lang masasabi ko after that movie, maturity. Sobrang nag-mature ka. Saan ka mas komportable? Drama, action, anong genre? Any. Parang for me, bilang isang aktor, dapat kaya mo kung ano man pagawa sa'yo. Siguro it's a matter of kung gaano mo kamahal yung craft mo. Siyempre gusto mo in every projects na ginagawa natin, dapat lagi ka nag-level up, dapat may lagi kang napapakitang bago. And I always love the challenge na parang kailangan may makita silang iba. So kung ano yung napanood nila nung season 1 ng Lolong, dapat iba yung mapapanood nila sa season 2 ng Lolong. Kung ano napanood nila dito, dapat iba yung mapapanood nila sa Green Bone. So yun yung pinaka gusto kong pakiramdam. Parang I always love to push myself to my limits and kumbaga i-push yung sarili ko to be the best version of myself in every project na ginagawa ko and every single day. Yun yung goal ko. Ano yung most challenging part ng paggawa sa Lolong? 2 buwan lang yung preparasyon namin in this project. Siyempre kung isipin ng mga tao, 2 buwan lang, baka hindi maging maganda yan, baka maging putyo-putyo, baka minamadali. Sabi ko hindi. Kahit na konting oras lang yung binigay sa amin para makapag-prepare sa proyekto na ito, naramdaman ko na lahat 100% binuhos nila yung kanilang mga kaya para mapaganda yung show. And katulad nga sinabi ko, in the 21st century, collaboration is the key. So, hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng si Direk Romel lang or si Direk King lang or yung production lang magsasabi na dapat gawin natin. Hindi. Dapat lahat may boses, dapat lahat nagtutulungan. So, challenging siya sa akin dahil, yun nga, konti. Tapos, 4 times a week kami nagtataping. Kakagaling ko lang sa Green Bones. Hindi ako masyadong nakapag-prepare mentally. And to be honest, parang first 2 taping days namin, pakiramdam ko, ako pa rin si Javier. Na parang nagugulat ako sa mga nangyayari. Uy, may action na pala dito, ganyan. Pero ang sarap sa pakiramdam na parang nilalabanan mo yung sarili mong utak. So, ang pinaka ginawa ko dito is lagi ako nagme-meditate. Every morning, meditate ako bago sumalang sa set. Pagka nasa tent ako, magme-meditate ako. Kasi it's all about talagang attention and focus. So pagka alam mo na talagang nandun ka sa moment at mas present ka sa moment, mas mararamdaman mo yung bawat eksena. What made you say na, I can do this? Lolong 1. Yun talaga. Kasi
Parang, di ba, syempre nung nagsisimula ako, I started 14 years old eh. So parang akala ko nung una parang naglalaro lang ako, parang ginagawa ko lang to para matulungan yung pamilya ko. Yun lang. Yun lang malinaw sa akin. Pero habang tumatagal, parang nare-realize ko na hindi pala yun lang yung binubuo. It's not all about the money and the fame or kung ano man nagagawa mo. Parang kailangan mo mahalin tong ginagawa mo kasi ang mundo ng showbiz, hindi po siya talaga madali. Kung mahina po ang loob mo, kung mahina ang puso mo, hindi ka talaga magtatagal dito. Kasi ang dami po mga pagsubok, ang dami mga moments sa buhay ko na parang iniisip ko, tama pa ba itong ginagawa ko? Para ba sa akin to? May mga magsasalita sa'yo na parang hindi ka bagay maging artista o hindi ka magaling o baka ganto ganyan ka. Siyempre kung mahina ka, paisipin mo, papatalo ka na dun eh. Pero yung lolong yung nagsilbing parang turning point sa buhay ko. Kasi naramdaman ko after ko mag-Encantadia, parang unti-unti na parang siguro somehow for some reason nakampante ako. Ako na yung parang papalit kay Kuya Dong kasi ginawa ko yung role niya dati. Yun naisip ko. And then eventually, dahil ngayon naiisip ko, hindi ko na masyadong ginagalingan or parang hindi ko na masyadong binubuhos yung best ko sa mga eksenang ginagawa ko. So siguro, somehow, parang tinapik ako ng Panginoon na, easy ka lang. Huwag kang masyadong magmataas. Ganyan, dapat lagi ka nagpapakumbaba. So, nung na-experience ko yung lolong, nagpandemya, pakiramdam ko, lowest point ng buhay ko, ang daming sinasabi na jinx daw ako, na parang kinukumpara ako sa ibang mga artista. Nung pakiramdam ko yung mag-isa lang po ako. Ang kinapitan ko lang po talaga noon ang Panginoon Diyos. Kinapitan ko syempre yung mga mahal ko sa buhay. Of course, there's Bianca na talagang nakasuporta sa akin noong mga panahon na yon. And then, dumating yung lolang, hindi namin inaasahan na magiging ganun po siya ka-successful. Pero alam ko sa sarili ko na binuhos ko yung best ko doon. Alam ko na talagang kahit na mapilay ako, hindi ako susuko. Kahit na ang daming mga pagsubok na pinagdaanan namin, hindi ako mag-give up. Kasi alam ko na basta binuhos mo yung best mo, binuhos mo yung puso mo sa proyektong ginagawa mo, magtatagumpay ka, ma-achieve mo yung pinapangarap mo. So you are aware of what's happening Yes. around you. Mas-social media ka ba, Ru? Yes, and kailangan siya. Parang, feeling ko at this point in time, parang kailangan mo siyang nababantayan eh. Kasi, ako kasi hindi ako takot magbasa ng mga negative feedbacks. How do you handle that? Especially the Hindi ako bashers. naapektuhan eh. Kasi parang, for me, syempre may mga matatanggap tayo ng magagandang mga salita, magagandang mga feedbacks, diba? Pero hindi naman din natin masasabi na lahat yun totoo. Hindi naman natin masasabi na pagka pinuri ka ng isang tao, totoo yung sasabihin niya. So same with negative comments. So, hindi naman lahat ng sasabihin ng negatibo ay totoo. So nasa iyo na yung kung paano mo siya tinitik. Ang ginagawa ko, ina-archive ko lahat. Like, screenshot ko, ilalagay ko sa isang album, titignan ko kung paano nagbabago yung pagtingin ng mga tao because artista ako. So, kailangan kong alagaan din yung brand na ginagawa ko. Kailangan kong alagaan kung ano yung mga projects na ginagawa ko. So, in every projects, dapat lagi nag-i-improve nga, di ba? Kung ito yung mga nangyayari noon na parang, for example, let's say, parang medyo maangas, ganyan, bad boy yung dating, ganyan. Pero sa panahon ba ngayon, tanggap pa ba? Pagka nagpunta ka ng TikTok, makikita mo, uy, si ganito, red flag to. Si ganito yung green flag. Di ba? Parang ang daming ganong factors. So, nasa iyo yun kung paano mo papangalagaan yung pagtingin sa'yo ng audience at kung ano yung mga ginagawa mo rin mga proyekto. And sa'yo, parang constructive criticism. Yes. You will. Kasi parang yun naman, parang hindi mo naman pwedeng sabihin na, ay, ayoko tanggapin yan kasi negative yan eh. Parang makakatulong rin siya sa'yo eh. So, dapat any comments, dapat accepted sa'yo. Eto, Ruha, GMA Pinoy TV is celebrating its 20th Wow. year Happy anniversary, this year. GMA Okay, Pinoy with TV. the theme, Hanap ng Puso. Ru, ano ang hanap ng puso mo? Ang hanap ng puso ko sa ngayon ay patuloy na piliing maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon. Siguro kasi para sa akin, sa lahat ng pagkakataon, yun yung mag-iiba sa'yo. Kasi, alam naman natin yung mga nangyayari sa mundo ngayon,
daming kaguluhan, napakaraming kadiliman. So as long as pinipili mo maging mabuting tao, okay ka. And as long as binibigay mo yung puso mo sa bawat projects na ginagawa mo, magtatagumpay ka. Ano man ang iyong pangarapin, ano man ang iyong hilingin, makakamit mo lahat ng yan. Message to Global Pinoys na sumusuporta sa'yo at nanonood sa'yo, inaabangan ka sa GMA Pinoy TV. Ayun, binabati ko po lahat ng ating Global Pinoys. Binabati ko po lahat ng bubuo ng GMA Pinoy TV ng happy 20th year. Grabe, 20 years na po tayong nagbibigay ng saya at ligaya sa ating mga kapuso abroad, sa ating mga Global Pinoys. Nais ko pong batiyan lahat po ng Global Pinoys na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Alam ko po na hindi po madali ang inyong pinagdadaanan sa araw-araw na nagtatrabaho po kayo sa malayong lugar para po sa inyong mga mahal sa buhay. Pero sana po mula po sa mga proyektong aming ginagawa na inyo po napapanood, hopefully, nadadala po namin ang Pilipinas sa inyo. Hopefully, nakapagbibigay po kami ng mga programa kung saan nakaka-relate po kayo at nakapagbibigay ng ligaya po sa inyo. At pangako na hindi po kami magsasawa na gumawa ng mga storya kung saan makapagbibigay ng inspirasyon sa mga katulad po ninyo dahil kayo po ang totoong bayani po namin sa panahon po na ito. Kaya maraming salamat, Global Pinoys. Mabuhay po kayo lahat. Thank you, Ru. Congratulations again. Thank you, Ms. Aabangan pa namin ang mga projects mo Salamat sa po. GMA Thank Pinoy you po. TV. Thank you po. Thank you, Ms.